Pagpalang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Salamat po sa Panginoon Diyos sa kanyang bigay sa atin na panibagong umaga na punong-puno ng pag-asa. Kamusta po ang ating katatapos na araw ng Pasko? Nawa tayong lahat ay okay ang ating mga physical condition matapos tayo na kumain ng ilang mga, sabi nga ay mga pagkain sa hapagkainan noong araw ng Kapaskuhan. So ngayong umaga po tayo ay magpapatuloy sa ating online morning devotion, ang ating pong Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan natin ang ating araw na ito sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita upang tayo ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Ang topic po natin ngayong umaga ay may pamagat na Take a Step of Faith. Ang ating pong batayang talata ay ating mababasa sa Aklat ng Josue sa Lumang Tipan, Kabanatang 3, Talatang 1. At ganito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon Diyos. Maagang maaga pa'y gumising na si Josue at ang buong Israel. Umalis sila sa Sitim patungong Ilog Jordan at nagkampo sila sa pampang nito bago tumawid. Salamat at purihin natin ang Panginoon Diyos sa ating pagbasa
at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Mga kapatid, ilang araw na lamang po tayo ay haharap na muli sa panibagong taon na ipagkakaloob ng Panginoon Diyos sa atin. Atin pong ipagpapasalamat sa Panginoon ang 2023 na ating naranasan sa taong ito, at tayo ay tatawid sa panibagong taon ng 2024. Kaya yung ating pong mga pagbubulay-bulayan mula ngayong Tuesday morning hanggang Friday ay tumutukoy sa ating mga spiritual reflections about preparation sa ating panibagong taon na haharapin. At ang ating pong pagbabatayan itong Tuesday to Friday ay ito pong mga aral at salita ng Panginoon na magiging gabay natin upang tayo ay lalong maging malakas at panatag na haharapin ang panibagong taon na ipagkakaloob ng Panginoon sa atin. Ito pong ating batayan talata ay sa panahon ng pangunguna ni Josue sa bayan ng Panginoon Diyos papunta sa lupang pangako. Matapos na siya ay tagubilinan at ipasa ang leadership sa kanya ni Moises, ay patuloy niya itong hiningi sa Panginoon Diyos ang gabay upang siya ay pangunahan kasama ang bayang Israel papunta sa lupang pangako. Ang wika nga po, take a step of faith with joy and excitement. Isa ito sa mga makikita nating bahagi at tagpo ng kasaysayan ng bayang Israel sa paglilid ni Joshua papunta sa Promised Land. Kinakailangan nilang humakbang kasama ang kanilang mga pananampalataya na mayroong kagalakan at pananabik na marating nila yung lupang pangako. Pero alam natin mga kapatid, hindi madali yung kanilang gagawin. Kaya nga po ang wika, manampalataya ng may kagalakan at pananabik. Ito yung ating nasumpungan sa kalalagayan ng paglilid ni Joshua sa bayang Israel papunta sa Promised Land. Ang wika nga po, iyong maagang pagising ni Josue upang tumungo sa Jordan River ay nagpapahiwatig na nasa kanila ang kagalakan at pananabik. Sa pagsunod, bagamat wala silang detalye ng kanilang patutunguhan. Ang wika nga po sa Joshua 3:3b and 4a, kapag nakita ninyong dala ng mga paring Levita ang kabanantipan ng Diyos ninyong si Yahweh, lumakad na kayo at sumunod doon. Sa kanila ninyo malalaman kung saan kayo daraan, sapagkat hindi pa kayo nakararating dito kahit minsan. Pupunta sila sa isang unknown territory at iyon ay hindi madaling gawin. At batid natin yon, maging tayo ay may mga ganyang karanasan na meron tayong mga dako at lugar na pupuntahan na hindi natin batid yung dako o lugar na ating pupuntahan. Talagang nangangailangan iyon ng tinatawag na step of faith. Ganito rin ang naging pamamaraan ng Panginoon Diyos nang tawagin niya si Abraham. Wika nga po sa Genesis 12:1, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Hindi po madaling gawin ang pag-alis sa isang lugar na ikaw ay kampante na upang pumunta sa isang lugar na walang kabatiran. It takes a step of faith to do that. And this is the true essence of faith. Faith is obeying God even if you have more questions than answers. Maraming pagkakataong hindi tayo binibigyan ng Diyos ng total picture. Di po ba? Ang ibinibigay lamang niya sa atin ay mga glimpses o sulyap
para bigyan ng puwang ang pagkilos ng ating pananampalataya at pagsunod. So may mga ganyang bahagi po tayo sa ating mga buhay. Hindi natin na makita pa yung kabuuan. Kumbaga tayo ay pinasusulyap ng Panginoon Diyos doon sa mga bagay na pinapagawa sa atin. Ngunit dito po ay nahahayag lalo ang ating pananampalataya at pagsunod. Wika nga po sa Hebreo 11:1 ay ganito ang definition ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Sa isang sumasampalataya, walang imposible. Sa isang sumasampalataya, to believe is to see. Kaya ang kasaysayan ng pagtawid sa Jordan River ng mga Israelita sa pangunguna ni Josue ay kasaysayan ng pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Hindi lamang ng isang individual, kundi ng isang buong pamayanan. Itinuturo ng kasaysayang ito kung paano mapagtatagumpayan ang mga hadlang sa pagsasakatuparan ng mga pangarap. May dalawang mahalagang milagro ng paghahati ng tubig na naganap sa lumang tipan upang ipakita ang paglaya ng Israel mula sa pagkaalipin ng Egypt at pagsap nito sa Kanaan o lupang pangako. Ang una po ay yung tinatawag nating parting of the Red Sea upang ang mga Israelita ay makatakas at humabol sa humahabol ng mga Egyptian army. Kung ito'y mapanganib, lalo namang mapanganib ang ikalawa, ang parting of the Jordan River. Upang masakop ng mga Israelita ang Kanaan, iyong unay pagtakas mula sa mga kawal, iyong ikalaway paglusob sa mga kaaway. Nakahandang gumawa ang Panginoon Diyos ng milagro, bunga ng ating mga pananampalataya at pagsunod natin sa Panginoon Diyos. Wika nga po ng isang manunulat ng pangalan ay Wesley L. Duell. Sa libro niya may pamagat na Measure Your Life. Obedience is the secret of all miracles. The opening of the Red Sea, the feeding of the 5,000, the raising of Lazarus, the outpouring of the Spirit of the day of Pentecost. All were conditional on obedience. No promise is automatically fulfilled. Obey and you will receive. Lahat tayo'y may sari-sariling lupang pangako. Ito ang ating pinakamataas na pangarap, ang ating pinakadakilang mithiin, our greatest dream. May mga hadlang sa ating mga pagsasakatuparan ng ating mga pangarap na maaari nating tawaging Jordan River na kailangang tawirin ng mga Israelita upang marating nila at masakop ang Kanaan o ang lupang pangako. Sa ating pong pagharap sa panibagong taon na ating tatahakin, year 2024, muli tayo mga kapatid ay merong mga plans, goals, and dreams. At minsan nga yung mga tinatawag na New Year's resolutions. Mga hinahangad natin sa panibagong taon na ating tatahakin. Even sa ating local church, may mga plano tayo, plans and programs para sa year 2024. Sa inyong opisina, sa inyong school, at sa lahat ng ating mga kinabibilangang grupo. At individually, meron din tayong mga pangarap sa ating mga buhay. Ang lahat ng ito, mga kapatid, alam natin ay hindi madali. Maraming hadlang, maraming balakid, ngunit katulad ni Josue at ng mga Israelita, so kinakailangan nila ng pananampalataya at pagsunod sa Panginoon Diyos upang marating nila at narating nila yung lupang pangako. Tayong lahat ay gabayan ng Panginoon Diyos sa panibagong taon na ating tatahakin at magpatuloy tayo na taglay ang kagalakan at kasabikan na ating maabot ang ating mga pangarap
sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito sa iyong kaloob sa amin na mga salita mo na aming napagbulay-bulayan bilang patuloy na paghahanda namin sa panibagong taon na aming tatahakin at ilang mga preparations namin, Panginoon Diyos, sa aming mga balak gawain sa taong 2024. Panginoon, aking pong patuloy na dalangin, i-bless niyo po ang lahat ng aming mga dreams, goals, and visions, at ikaw ang aming Panginoon Diyos na ang wika mo nga sa iyong mga salita, nasa amin ang mga pagbabalak, ngunit ikaw ang nagpapatagumpay. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa umagang ito, ang aking mga kapatid, mga kaibigan na nakikinig, na papasok sa kanilang work. Ang iba ay papasok din sa kanilang mga schools. I-bless niyo, Panginoon, ang kanilang mga paglalakbay, makarating sila ng ligtas at payapa at makauwi ng maayos sa kanilang mga tahanan. Panginoon, meron po kami mga kapatid na may mga karamdaman, patuloy niyo po silang hipuin sa kanilang mga pananampalataya, ang kagalingan ay kanilang mararanasan. Salamat, Panginoon. Samahan niyo po kami sa panibagong taon na ipagkakaloob niyo sa amin, year 2024. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Salamat sa inyong pagsama sa akin sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. A friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today, umayo at maglingkod.